Let us pray. Lord, once again, thank you for gathering the couples of the church. We pray, Lord, that you will continue to strengthen, Lord God, our marriages. Dahil mahalaga po yung mga pag-aaral din po namin, na patuloy po din dapat kami, Panginoon Ama, na lumalago in terms of our understanding of our calling as husband and wife, Panginoon Ama. And thank you dahil meron po kami ganitong klaseng ministry where we are strengthened, O God, every time we gather and fellowship together. So open our eyes, open our hearts and minds, O God, to your word. And may it not be something, Lord, na natutunan lang ngayon and then wala na. But Lord, we pray na tunay po naming mai-apply yung mga bagay po na amin pong matututunan this afternoon. So bless our time together. May you be glorified in Jesus' name. Amen. Okay. So, di ko alam kung may nakakaalam ng song nito, Day by Day. Wala. Bilis naman sumagot. Wala. ah, Hindi ko alam eh. Asawa ko lang nakakaalam eh. Hindi ko alam kung kilala niya yung kumanta ng grupo ng Godspell. Wala kasi si Glory eh. Sayang, wala si Glory. Si Glory for sure. Alam ni Sister Blue. So, actually, doon sa book ni Paul David Tripp, part ito na kinanta daw nila during the time when they went out. Day by day, O dear Lord, three things I pray: to see thee more clearly, to love thee more dearly, follow thee more nearly, day by day. Hindi ko alam kung alam nyo nga ito, but sabi nga doon, um, sabi ni Paul David Tripp, this song was an appropriate mission statement for marriage. Okay? Sharing the importance of our relationship with God, first, will fix our marriage here horizontally. So, ibig sabihin, kung tama yung ating relationship with God, yung ating relationship as husband and wife, magiging maayos din. Okay? Actually, in my life, as the Lord taught me, that I have learned dearly from God, na kapag hindi talaga maayos yung relationship mo sa ating Panginoong Diyos, hindi din talaga magiging maayos ang relationship ninyong mag-asawa. Okay? Kasi yun yung pinaka-foundation natin as Christians, yung relationship muna natin sa ating Panginoong Diyos. Kasi hindi natin malalaman kung ano ba yung dapat kong gawin sa spouse ko, sa asawa ko, kung hindi ko din kilala ang Panginoon at kung ano yung kanyang plano at panuntunan para sa akin. Kasi everything is coming from the Lord. So, I do things for my wife, hindi ito dahil ito yung ginusto ko lamang, pero ito yung dahil plano at direction ni God for me. So, ibig sabihin, as a husband, my relationship with my wife, kay Del, rooted siya palagi doon sa aking pagkilala sa Panginoon. Kasi hindi magiging maayos eh. Kasi pwede tayong magkaroon ng klase ng relationship right now na tingin natin na tama, pero pananaw lang natin na hindi naman makaka-glorify sa ating Panginoong Diyos. Okay? So mahalaga na makita po natin yung bagay na yun, na dapat maging tama yung ating relasyon sa ating Panginoong Diyos, at kung tayo lumalago sa Panginoon, mas magiging tama yung ating relationship sa ating asawa. So, most of the time, we will think na okay naman ako, maayos naman ako, pero kung paano ka tumugon sa buhay, sa mga sitwasyon mo sa buhay, kung may galit ka palagi, may inis, sama ng loob, o response na alam mo naman na hindi maayos, doon mo din actually makikita na may problema nga sa iyong puso. A lot of Christians would say, hindi, okay naman kami, Brother Jay. Pero actually makikita yan sa reactions mo in life. How do you respond kung may problem? Inis ka ba? Nag-worry ka ba? Kapag kunyari may ginawa yung asawa mo na hindi mo gusto, how do you respond? Your response doon sa asawa mo, kung paano siya nakikitungo sa iyo araw-araw, doon mo din actually makikita yung relationship mo kay God. Dapat maging clear yon. Okay? Kasi ako, in reality, kahit kausapin niyo si Del, maraming times naiinis ako sa kanya. So doon ko din nakikita, hindi tama yung relationship ko with God. Kasi kung meron siyang ipinapakita na kunyari daw, ayokong klaseng, hindi ko gusto yung ginawa niya, tapos inis na inis ako, galit na galit ako, di ibig sabihin, I am not obeying God with His commandment of ano ba yung command ni God for husbands. Okay? Importante yun na makita natin na nagmumula yung ating response in every situation to our spouse with
love. Eh, siyempre magiging thinking ninyo, eh, paano naman Brother Jay kung talagang nakakainis? Hindi ba ako puwedeng mainis? 'Di mag-pray ka kung naiinis ka na, "Lord, nakakagalit po, pero tulungan niyo po ako na hindi magalit. Tulungan niyo po akong kausapin ko yung asawa ko doon sa sitwasyon kung saan ako nagagalit." Siyempre tatanungin niyo yung sarili niyo, "Teka lang, bakit ba ako nagagalit?" Kasi normally we get angry because there are things na hindi mo na kukuha, kaya ka nagagalit. May gusto ka dapat na ito yung sitwasyon o nangyayari, hindi nangyayari yung mga bagay na yun, kaya ka nagagalit, 'di ba? Usual naman yun talaga, eh, and, hindi naman tayo dito maglolokohan dahil ako din naman gano'n, eh. May gusto ko maayos yung bahay, pero hindi inayos ni Del, ano gagawin ko? Ayusin ko, ah, 'di ba? Kunyari daw, parang bias ano, pero gano'n talaga. Kung kunyari daw ano, sa situation ng relationship natin sa ating spouse, palaging may gano'n. Hindi siya mawawala. Mainis tayo sa asawa natin in a lot of ways dahil meron tayong gusto. Eh, kaya nga lang ito, you have to learn to understand sovereignty of God. May gusto ka, hindi inalaw ni God, dahil ito ngayon yung nangyari na yun, kung kunyari daw sa bahay, gusto ko maayos, prim and proper and everything, malinis ang lahat, hindi nagagawa ng wife ko, kunyari, ganoon. So, inalaw ni God yun. Hindi lang si Del yun, na ayaw niya maglinis. Gusto ko maging tamad talaga ngayong araw na ito. Sabihin ni Del, di ba, parang nakahilata lang siya, ayoko talaga. Eh hindi, inalaw ni God yun to test sino? Actually, me. Teka, magagalit ba ako o i-encourage ko siya, "Uy, Han, linis naman tayo." 'Di ba? Tulong-tulong tayo, hindi ko naman sinasabing maglinis ka lang, pero tara tulong tayo, ayusin natin ito. Ano yung mas tamang approach? Sabi, "Ikaw na lang." O paano kapag sinabi nung spouse mo, "Ikaw na lang." Magagalit ka? Gawin mo na lang din talaga, tapos ah, parang ayaw niyo yung suggestion ko, ah. Parang parang ang iniisip niyo ngayon sa akin, Brother Jay, bakit tayo may Husbands and Wives Fellowship kung yan din yung ituturo mo, okay? Hindi, actually, I learned this thing, hindi siya yung parang natutunan ko ng alam mo yon. It's something that I learned over time. It's a process. Kasi ang growth naman natin as Christians and yung growth natin on how we are to respond in every situation, I'm not expecting yun na magiging ganun kaagad. But we are to grow in that aspect. Okay? Kasi dapat makita ninyo yung tamang response, eh. Kung galit, anger is sin, 'di ba? Anger is sin. 99.9%, sabi nga ni Robert Jones, when we get angry, it is sinful. Okay? Kasi meron tayo palaging gustong gawin na hindi nangyayari. Kaya tayo nagagalit. Mainly, that is selfishness. Okay? Hindi naman tayo palaging may righteous anger, eh. Okay? Pero siyempre sasabihin niyo, "Brother Jay, hindi ko na ba puwedeng 'di ba ako puwedeng magalit sa asawa ko kung ang ginagawa naman niya sin of laziness?" Hindi mo pa rin puwedeng magalit, 'di puwede mo naman siyang kausapin na, "Han, that is laziness, and I don't want you to sin against God." Nakukuha niyo? Puwede naman natin i-point out yung sin ng ating spouse in a gracious and loving manner, not with anger. Ngayon kung talagang actually ang pinakaimportante, ano ba yung pinakaimportante? Ang pinakaimportante is how we as individual respond to that situation at kung ano yung ating relationship sa ating Panginoong Diyos. Ang gusto ni God, hindi ako bilang asawang lalaki, hindi magalit sa asawa ko, pero mahalin ko siya. Ngayon, kung pinagsabihan ko siya na, "Oh, Han, kasalanan yan." Oh, sinabi niyo sa spouse ninyo, "Kasalanan yan." Tapos hindi siya nakinig, ang importante, naging faithful ka na i-point out yung sin nung asawa natin. Ngayon, si God na ang bahala sa kanya. Kaya hindi naman natin puwedeng, "Oh, hindi ka sumunod, ang tigas ng ulo mo, palo." 'Di ba, puwede paluin yung asawa niyo, 'di ba? Ang kailangan niyo lang gawin talaga is to encourage her na kung ano yung bagay na kailangan niyang matutunan. Ngayon, kung hindi siya talaga nagre-respond, be ready with the word of God.
exhort mo ka sa kanya ngayon yung sin niya. Kaya aralin mo yung scripture, i-point out mo ngayon sa wife mo, what you are doing right now is against the law of God. Ngayon, kapag hindi pa rin talaga siya natuto doon sa bagay na, either way ito either babae o lalaki, pag hindi pa rin siya natuto, then get another person, kunyari daw, ako kay Del, pwede kong pwede ko siyang isumbong sa self-servant niya. Nag-a-attend siya from time to time kay Sister Suki. O, Sister Suki, yung uma-attend sa inyo, tigas ng ulo. 'Di ba? Kumbaga, pa-correct siya. Kasi gano'n naman, may process na naman eh. Kung ayaw niya talaga at matigas pa rin yung ulo niya, ayaw niya magbago, then you bring someone in para dalawa tayo na magko-correct sa kanya. Ngayon kung hindi pa rin, siya talagang sumusunod at nagkakasala pa rin at hindi nagiging maganda yung relationship ninyo, di magpa-counseling na kayo. You go to a counselor to help out. Okay? Siyempre, pwedeng mag-counsel naman sa kanya yung self-servant niya para ma-remind siya ano ba yung responsibilities ng isang spouse. O kaya, lalaki naman, yung self-servant na lalaki para ma-remind siya kung ano yung responsibilities niya as a husband. Kasi kailangan ng ongoing counseling. Ngayon, kapag talagang matigas ang ulo niya from that, madidisiplina na siya. So, makikita niyo may proseso. Gusto kong makita niyo may proseso. Hindi kayo kaagad mag-respond with anger or bitterness or sama ng loob sa ating asawa. Ayusin natin yung ating relationship the way God wants us to apply yung word niya doon sa ating spouse. Nakukuha nyo? Hindi pwede yung tamang mag-silent treatment ka na lang sa asawa mo dahil hindi niya ginawa yung gusto mo. Silent treatment ba biblical? 'Di ba? If your husband sins against you, be silent. May ganun bang command? Siyempre wala eh, 'di ba? If someone sin, you who are spiritual, sabi sa Galatians, we are to gently restore. So applicable pa rin siya in terms of husband and wife. So we are to gently restore lovingly yung ating spouse, i-point out natin yung kanyang sin. Okay? Hindi kasama ito sa turo ko pero napunta tayo doon. Hindi ko alam kung bakit. So the Lord is teaching us something. Okay? So importante na makita natin yung mga bagay na ito on dapat ako patuloy na lumalago in terms of my relationship with God, ngayon yung aking magiging relationship with my spouse, magiging tama. Magiging biblical lang lahat. Nakukuha nyo? Okay, importante po ito. So, vertical, grow in your relationship with God. Horizontal, it will then result a good relationship with one another sa inyong relationship under the Word of God. Kasi yun naman dapat talagang ginagawa natin mag-asawa na nagpapailalam tayo sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, yung lalaki may responsibility, yung babae binigay ng Panginoon para ang mag-asawang lalaki at babae magtutulungan sila in worshiping God, in obeying God for the glory of God. Yun yung relationship ng mag-asawa. Magtutulungan sila na lumago kay Kristo na pareha sila magtutulungan na makalakad ng tama sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ako binigyan ng asawa, kaya binigay sa akin si Del, hindi lang para magkaroon ako ng asawa, para may katulong ako sa aking paglago kay Kristo Jesus. Ako din binigay kay Del ni God para si Del magkaroon din siya ng kasama, asawa na makakatulong sa kanya para sa kanyang paglago kay Kristo Jesus. You are to remember that. Your marriage is not just love ko siya, love namin ng isa't isa, gusto namin magawa yung mga gusto namin. Yun yung marriage. That is not marriage. Marriage should always be under the authority of God, designed by God. Yun yung dapat nating doon dapat tayo nagpapasakop. So, cultivate a growing relationship with God so that you can also cultivate a growing relationship with your spouse. Okay? Malinaw po ba yon? So, always check your heart. Ito, mahalaga na makita ninyo to Minsan kasi, nakapakinig tayo, nakapagbasa tayo. Minsan we have this thinking that we are already, alam mo yon, knowledgeable about a lot of biblical things. Tignan nyo palagi yung life ninyo. Not preaching ni Brother RG, di ba? Hindi lang pwede siyang sabihin mong Christian ka, dapat yung life mo truly walking in the light. Okay? Talagang lumalakad tayo. So, hindi siya nakabase sa knowledge, hindi siya nakabase dahil marami kang alam about the Bible, kaya ka Christian. Mahalaga yon, yung truth, doctrine, theology, those are important.
pero those truths na dapat makita din natin in our life. Ngayon, 'pag nakikita ngayon ninyo yung life ninyo na nagiging tama, vertically tama yung pagkilala ko kay God, dapat horizontally tama din yung aking pakikitungo sa aking asawa. Unang-una sa asawa, kasi lahat kayo puwede kayong maging mabait sa akin, eh. Kasi hindi ang relationship ng mag-asawa hidden 'yan, secret 'yan. So kung may mga ginagawa kayong kalokohang mag-asawa, kayo lang nakakaalam niyan. Ngayon malalaman ninyo kung talaga kayong lumalago spiritually, yung relationship ninyo sa asawa ninyo tignan ninyo. Kasi hindi naman nare-reveal 'yan. Hindi naman ako pupunta sa bahay ninyo, sumisilip sa bintana. Paano ba ginagawa ng mga mag-asawa dito? Kayo lang nakakaalam nun, hindi ko na malalaman 'yan. Kaya nga yung relationship niyo with other people puwedeng patago na okey kayo, pero marami actually na mag-asawa yung relationship nila ay hindi talaga maayos. Explain ko lang itong bagay na ito. There are things na napapansin ko at nakikita ko which is also true. Minsan ganito, may mga iba na yung husband nila, parang okay yung relationship nila, si wife sobrang submitted, pero si husband naman, laki ng problema. Even in front, kunyari for me, in front of me, makikipag-usap, may mga sinasabing mali yung pananaw, hindi biblical yung pananaw, nandun yung asawa. Sabi ko, kino-correct ba nitong asawa niya, itong asawa niya kung mali yung thinking? At hindi kung unbiblical yung thinking? Maraming mga asawa, hindi submit lang to my husband, eh. Hindi, kung yung mali ang thinking at unbiblical yung thinking ng husband ninyo o ng wife ninyo, iko-correct ninyo yun. Kasi sabihin nila, hindi kami nagkakaroon ng conflict. Eh, paano hindi ka magkakaroon ng conflict kahit mali yung ginagawa ng asawa mo, eh, okey lang sa'yo? Hindi pupuwede yun. Si Del kino-correct ako ni Del. Si Del din kino-correct ko, may palo pa. Joke lang yun. Pero kumbaga, because we love God, we don't want to live a life na alam mo yun, unbiblical. So kailangan kaya magkakaroon ng conflict talaga. Kaya nga lang maraming husbands and wives hindi nagkaka-conflict kasi nga hinahayaan na lang yung spouse gawin kung ano yung gusto nila. Okay? So, be very careful kasi medyo tricky siya, eh. In terms of relationships, medyo tricky yung relationship ng mag-asawa. Okay? Siyempre, there are a lot of things na kailangan pa nating ikalago. Okay. So, ito yung importanteng makita natin with this song na dapat nating i-apply. That we are to have a lifestyle. Day by day, to see thee more clearly, love thee more dearly, follow thee more nearly. Ganun ba tayo in terms of our desire for the Lord? Na mas lalo natin siyang makilala. So, importante na makita natin yun. Okay? Yung ating topic for today is about reconciliation as a lifestyle. What does this mean? Kung tingnan natin yung sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14 to 21, sabi po doon, for the love of Christ controls us because we have concluded this, that one has died for all, therefore all have died, and he died for all, that those who live might no longer live for themselves, but for him who for their sake died and was raised. From now on, therefore, we regard no one according to the flesh. Even though we once regarded Christ according to the flesh, we regard him thus no longer. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation. That is, in Christ, God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Importante yun, ha? Na-reconcile tayo ni God through Christ para tayo ma-reconcile kay Christ. And then sabi dito, and entrusting kanino daw? To us, the message of reconciliation. Okay? Therefore, we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. For our sake, he made him to be sin, who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. Itong passage po na ito, tinatawag po tayo in a particular way of thinking about living in our relationship to God. Ibig sabihin,
kailangan natin makita yung ating relationship kay God every day. Okay? What it calls us to in our relationship with God is a model for our relationship with one another in marriage. Okay? This is always true. The first great commandment always defines the second great commandment. So, may command dito to be reconciled with God. So, ibig sabihin, kung tayo ay tinatawag ng ating Panginoon, even in our passage, to be reconciled to God, kaya we implore you on behalf of Christ to be reconciled with God, uh, in terms of application for that, ganun din po dapat tayo sa ating relationship sa ating kapwa, to be reconciled palagi. Okay? At mahalaga na makita natin yung application din na ito sa ating relasyon sa ating asawa. Are you always reconciling yourself with your spouse? Siyempre, thinking ninyo, hindi naman kami yata nag-aaway palagi. So there are times, di ba, na meron kayong misunderstanding, meron kayong mga bagay na hindi kayo talaga nagkakaunawaan. Do you reconcile first? Kung reconciled ako kay God, yun din yung dapat na maging life ko also with my unang-una sa asawa natin. 'Di ba? Kunyari daw minsan meron kang hindi nagustuhan sa kanya. Do you reconcile yourself to your spouse? Di mo naman kailangan ipaalam, okay? Pero puwede mo bang isantabi yoon na tamang aayusin ko siya, na papatawarin ko siya. Love covers a multitude of sins at para hindi lang masira yung aming relationship mag-asawa, okay? Hindi naman lahat naman kasi puwede mong sabihin, "Oh, Han, kasalanan 'yan. Oh, kasalanan ulit 'yan. Oh, kasalanan 'yan." Hindi naman tayo gano'n. Kailangan maging loving tayo na may mga bagay na intindihin natin sa ating asawa, okay? So, reconciliation is something na dapat nating ginagawa daily with our spouse. Okay? Kung merong kasalanan, what are we to do with our spouse? We are to, ano? Kung may kasalanan, i-correct natin lovingly. Ano pa? Patawarin natin, ano pa? Mahalin, ano pa? Nabanggit kanina ni RG yon sa teaching niya, yung word sa 1:9, 1 John 1:9. Con confess. Ito yung question, do you confess ba sa spouse ninyo kung may mali kayo? Importante yun, Kasi kunyari daw ako, nainis ako kay Del, tumaas yung boses ko sa kanya. Minsan ang magiging thinking natin maraming beses mga mag-asawa dahil matagal na "Hindi, naintindihan na ako ng asawa ko, okey na yun." Hindi, "Han, I'm so sorry, nasigawan kita kanina." O kaya, "Han, I'm so sorry dahil may nagawa ako sa'yo na ganito. This is not right. Please forgive me." Reconciliation, eh. Hindi yung tamang papalagpasin niyo lang yung sitwasyon ninyo na meron kayong misunderstanding o conflict sa relationship. Hindi niyo pupuwede siyang hayaan na hindi kayo mag-confess to one another ng sin. Kasi kapag walang confession, anong mangyayari sa mag-asawa? May ginawa yung asawa ninyo hindi maganda, parehas kayo may ginagawang hindi maganda sa isa't isa. Walang confession, walang forgiveness, anong mangyayari sa relationship? Magbibilangan, magke-create ng bitterness. Sabi sa scripture, "Let no bitterness." 'Di ba, tanggalin natin yung root of bitterness. Paano matatanggal yung root of bitterness? By confessing and forgiving. Kaya nga reconciliation palagi. Kung meron kayong hindi pagkakaunawaan mag-asawa, pag-usapan niyong maigi. Kaya meron siyang ginawa na hindi maganda, "Han, I'm not I personally, I don't like what you are doing right now." Then ngayon kapagka nakita na sinabi sa'yo ng spouse mo na hindi mo gusto yung ginagawa niya, hindi mo ba gusto? Ano ba yun? Para at least malaman ko. And then sabi mo, okay, I'm sorry. I'll try my best na hindi gawin 'yan, okay? Kasi minsan may mga preferences tayo 'no, minsan hindi naman sinful. Isipin ninyo kahit ba hindi sin, kailangan ko mag-forgive o mag-confess? Siguro mag-confess ka lang, "Sorry kung hindi ko naisip ka."
na ayaw mo pala 'tong ginagawa ko, na ngayon mas aware ako. Kaya kapagka pinag-uusapan natin, mas nagiging maayos yung relationship. Ngayon ganito ang gagawin ninyo, kung paano 'pag hindi niya pa rin nagagawa? Meron ka ng sinabi sa kanya, hindi niya pa rin nagagawa, and then hayaan mo lang muna, and then siguro in time i-remind mo siya, "Han, 'di ba napag-usapan na natin ito, yung bagay na ito. Can you at least be reminded of that?" So, what I want you to see is for you to have a relationship na meron talagang tamang communication. Huwag kayong magtatabi ng bitterness sa heart ninyo. Ngayon, kung hindi nyo talaga ma-address yung issue doon sa spouse ninyo, then learn to forgive talaga sa kanya ng, alam mo yon, forgiveness. And then kakalimutan mo na. Kaya nyo yon? Kasi dapat ginagawa natin yun sa ating spouse. Hindi naman tayo magiging perfect Pero maganda may communication tayo. At nire-reconcile natin lahat ng mga differences natin. At kung may differences man na hindi naman sinful, you are to accept that differences and then love your spouse. Meron talagang mga aspects si Del, for sure. Meron siyang mga aspect ko na hindi niya gusto. Meron din naman akong aspect kay Del talaga, to be honest, na hindi ko din gusto. At alam ni Del yun. Napag-uusapan namin. May mga nakasanayan siya na hindi naman sinful, pero I don't mind that na kailangan ko lang tanggapin at hindi siya pwedeng maging root ng bitterness sa akin. Okay? So, importante na makita natin na mag-grow tayo daily in terms of having that lifestyle of reconciliation. Hindi na, praise God, kung hindi kayo mag-asawa na araw-araw na nagkakaroon ng problema sa isa't isa, pero siguro weekly naman, meron ba kayo weekly man lang, once a week, meron kayong hindi na pagkasunduan? Marami, di ba? Decision making, budget, 'di ba? Kunyari daw simple, sisimplehan ko, basic. Yung isa gusto niya maaga sa church, yung isa hindi. 'Di ba nagiging point of conflict 'yon? Ang tagal-tagal niyo naman. Maaga pa naman, gusto kong maaga sa church para makapag-fellowship pa ako. Ikaw 'yun, mauna ka na. 'Di ba alam mo may mga basic things na minsan akala natin hindi siya type of conflict, pero conflict siya. Eh, gusto lang maaga sa church, magkakaiba tayo, Pero tignan natin, is it sinful ba na maging maaga sa church? Hindi naman. Gusto niya makipag-fellowship, will it be a good thing for you? Sundan na lang natin kung ano yung magiging maganda doon sa mas may magandang plano. Okay? So, ibig sabihin, gusto ko lang makita natin, maraming husbands and wives, marami talagang conflict. And be ready to be reconciled to your spouse. Okay? Ready ba kayo to be reconciled palagi? In love? To your spouse? Actually, maraming mga bagay. Kami na nga lang ni Del, sa pag-aaral na lang ni James. Iba yung style ng approach ni Del in terms of education ni James, iba din yung nasa isip ko na approach in terms of education. Siyempre, mas yung kay Del, that's matalino siya sa akin. In terms of education, ako kasi mas madiskarte lang. Okay? So, hindi kami nagkakasundo in some ways na okay, hindi naman sinful yung approach niya, pero hindi 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 ko sinasabi ko sa kanya, "Ayoko yung style mo, pero sige bahala ka." Ayun, hindi naman sinful, iba lang yung approach niya. Okay, it works naman with James, okay naman. Parang thinking ko lang baka ako yung may problema dahil iba yung approach ko. So there will be situations na pagdadaanan ninyo na gano'n. Okay, marital reconciliation as way of thinking. Okay, mahalaga na makita natin yung message na yung marriage natin is a reconciliation lifestyle. May tatlong essential wisdom perspective na dapat nating matutunan dito. Number one, you must live in your marriage with a harvest mentality. Okay? Galatians 6:7 sabi doon, do not be deceived. God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap. Kung ano yung tinanim, okay, kung ang tinatanim mo sa marriage mo, dapat daw magkaroon ka ng mentality na harvest mentality. Wala kang ma-harvest na maganda kung ang ina-harvest nyo sa relationship ninyo ay palaging galit. Pagdating mo pa lang sa bahay, galing work, galit ka. Ina-harvest mo galit, ano sa tingin mo matatanggap mo sa asawa mo? Galit din. Kung nagtatanim ka sa relationship ninyo ng walang communication, ano yung i-harvest mo?
Wala ring communication. Tapos magrereklamo ko, yung asawa ko hindi nagsasalita, walang sinasabi. Eh, paano hindi ka nagsasalita? So hindi niyo wala talagang mangyayari sa relationship ninyo. So meaning, you are to sow something good. If you sow daily sa husband ninyo o sa wife ninyo ng love, ano yung tingin niyo matatanggap ninyo sa spouse ninyo? Christian 'to, Christian perspective ito, Kung ako pinapakitaan ko si Del ng love, what do you think Del ang gagawin ni Del sa akin? Love din. Maliban na lang kung may topak siya, hindi ko alam, na ang love-love ko na tapos, lumayo ka nga sa'kin, 'di ba? So, when you saw something na maganda sa relationship ninyo, that will also mare-reap ninyo. Yun yung maha-harvest ninyo. So, do you want to harvest good things in your marriage? Then sow something good. Alagaan niyo yung asawa ninyo, mahalin niyo yung asawa ninyo, kausapin niyo ng walang galit, ng hindi mataas yung boses, 'di ba? Kausapin niyo yung regaluhan niyo yung asawa ninyo. Eh, ayaw ninyo gastos, sige wag na lang. Pagluto niyo ng masarap na lang, na daing, ano daw? Oo, tama naman. Ako din regaluhan din ni Del. Wala si Del, natutulog si Del, puyat kasi si Del ngayon, eh. So, dahil sa pag-aaral ni James, okey? Kumbaga makikita natin kung ano yung kaya nga kung ang marriage ninyo may problem, kasi kayo din may problem. At the same time, huwag kayong magiging komportable na, "Hindi, okey na kami sa marriage namin kung may away." At least hindi naman gano'n katindi yung away namin, okey lang. Okey na yun, Brother Jay, hindi ko na isipin yung harvest. Hindi puwede kasi ang direction natin sa ating relationship as husband and wife is for both of us na lumago kay Christ. So, ang goal ng husband and wife is Christ-likeness pa rin. Okay? So, yun yung number one. Number two, you must live in your marriage with an investment mentality. So, you invest in your marriage. Do you invest in your marriage? Paano kayo nag invest sa marriage ninyo na maging maganda? Example, baka siyempre mga Christian kayong mag-asawa. Paano kayo nag invest sa marriage ninyo? Wala kayong investment. Kunyari daw, you invest time to read the Bible. Invest time for prayer. You invest on it. So, invest mo in spiritual things yung sa relationship ninyo mag-asawa. Do you pray as husband and wife? Do you read the Bible? Do you encourage your spouse to read a book, to grow in the Lord? Parang wala, no? Investment namin, Brother Jay, manood ng Netflix. Ha? By bringing them, your family, tsaka yung spouse mo sa church. Oo yun, di ba? So, you give time na maghatid sa asawa mo. Eh, paano kapag wala na yung taxi o tricycle? Reading-ready na. So, kundi samahan mo siya 'no, pasan mo sa likod mo. So, you invest, okay? Mahalaga na makita natin that you are giving time to your spouse. Hindi yung tamang nakasanayan ko siya na andiyan naman siya, okey na yun, 'di ba? Minsan naman kung kunyari yung wife mo yung nagluluto sa'yo palagi, mag-invest ka na have you tried na yung kayong mga kalalakihan pagluto din naman niyo yung spouse ninyo, yung wife ninyo? Palagi 'no? Sabi ni DJ, kasi nga cook siya, eh, 'no, kasi cook. Salbahe. Pero kumbaga, you invest on something to your spouse na ma-appreciate naman nila, okay? Kumbaga meron ba kayong ginagawa sa spouse ninyo in a regular manner na ma-appreciate niya? Kung wala, 'di gawin niyo this week, okay? Gawin niyo tomorrow. Invest on it. 'Di ba, paliguan niyo siya, hindi naliligo. "Halika nga rito." Okay? "Hindi ka naliligo." Kumbaga you invest intimacy, you invest time, talking, dating, o kaya minsan kunyari daw may ginagawa siya, pagtimpla mo ng kape, can we talk together? Can we plan for the Lord? You invest time. Kasi minsan parang maraming mga husbands and wives pagdating sa bahay, lalo ng mga nagwo-work na husband,
Pagdating manonood ng TV, o kaya pagod, kakain lang, matutulog na, o kaya kung ano yung regular na ginagawa niya. Spend time. Actually, may pinapanood ako ngayon kasi as part ng assignment namin, marital problem sa counseling. Yung reklamo nung babae sa husband niya, pagdating daw nung husband niya, nanonood na lang daw ng TV. After that, pagod na, tutulog na daw. Walang investment of time talking. What happened to you? Ano nangyari sa bahay? What have you accomplished? Praise God, thank you. Nagte-thank you ba kayo mga husbands kayo sa wife ninyo? Sa mga wife ninyo if they're doing a lot of things at home? So, importante 'yun, i-acknowledge ninyo yung mga bagay na 'yun, okay? Number three, you must live in your marriage with a grace mentality. Ito importante. Ibig sabihin ng grace, hindi siya by law. Kasi minsan, maraming mga marriages by law. Ito dapat gawin mo ha. Ito gawin mo 'to o gawin mo 'to. Pagka hindi niya nagawa, nagagalit, nag-aaway. So by law, yung kanilang situation. Okay? Nakabase sila kung ano yung kayang gawin ng kanilang spouse. Pero we are to be gracious. Okay? Kaya pinag-usapan na pinag-uusapan ba ninyo sa mag-asawa yung hati na kailangan niyong gawin sa bahay? Napag-usapan niyo ba 'yon? Hindi naman kasi ang thinking ng marami, mga babae lahat 'yan dapat gawin yung trabaho sa bahay. Ha? Ano 'no? Giver, dahil sa suweldo, yung income. Giver sa trabaho, ikaw magtrabaho. Hindi naman tama yon. Okay. What I mean is, be gracious enough, kung may nagkamali man siya, hindi niya nasunod yung hindi niya nagawa, 'di ba kunyari may inutos ka hindi niya nasunod. Be gracious enough to forgive. Okay? Hindi dapat kayo ruled by law. Naggalit ka, "Hindi mo ginawa ito, ganito na." Hindi, be gracious kayo. Parang kayo ba hindi kayo nagkakasala kay God? How does God treat us when we sin? 'Di ba? Mercy and grace, eh. So gano'n din dapat tayo sa spouse natin. Pagka nagkamali sila, actually yung initial reaction natin talaga dahil sinful yung emotions natin, gagalit, 'di ba? Pagka meron tayong sinabi tapos hindi ginawa, ano yung nag-aano, yan, ganyan mukha ni Sister Lu, mga gano'n. Nakasimangot, 'di ba, nagagalit. Pero dapat hindi gano'n. I-practice natin na hindi tayo even yung facial reactions natin, hindi natin pinapakita natin sa asawa natin that we are so disappointed. But okay, sige hindi mo nagawa yan, okey lang. Sovereign naman si God, eh. Inallow ni God ito, so anong gusto ni God na maging response ko kung inallow niya 'tong situation na ito? For me to sin and be angry? Hindi. To be gracious and to be loving and to be forgiving, to be understanding. Okay? Kasi marami talagang mga bagay, both of us, husband and wife, marami tayong magagawa na hindi tama sa isa't isa. Tama ba 'yon? O wala pa baka meron sa inyong hindi wala pa nagagawang mali sa asawa nila, ever since nung kinasal. Hindi, marami tayong nagagawang hindi tama sa asawa natin. Okay? Then we are to learn, na yung ating buhay is always by grace. Okay? Malinaw 'yon? So be gracious, ha? As the Lord God is gracious and merciful toward one another. Okay? Kung may problema, pag-usapan, ipag-pray, ihingi ng wisdom kay God. Okay? Kasi ang conflict naman hindi nawawala yan, eh. Puwede niyo sabihin sa akin ngayon na wala, pero in reality po marami talagang conflict in terms of marriages. Okay? So, daily commitments of reconciliation lifestyle. Okay? Number one, isa-isahin po natin ito. We will give ourselves to a regular lifestyle of confession and forgiveness. Okay? So, ito yung i-commit ninyo sa inyong spouse. Pag-uwi ninyo, magkakaroon tayo ng regular lifestyle of confession and forgiveness. Okay? Para hindi mag-take root yung bitterness sa inyong relationship. Okay? Kung may nagawa kang mali, admit mo lang. Kaya ako, marami kong mga bagay na nagagawa na hindi tama. I would say sorry to my wife, and sorry, hindi ko nagawa ito. And then, si Del naman, susunod di maulit yan Hindi, joke lang yun. So si Del naman siyempre mag-response naman siya ng tama. So confess, wag lalo na mga lalaki 'no, ang mga lalaki kasi mapa-pride ang lalaki, eh.
Huwag na tayong maging ma-pride. Pagka nagkamali tayo, admit natin nagkamali tayo dahil lahat naman tayo talaga nagkakamali. Okay? Kung sin yung nagawa natin, i-confess natin sa wife natin, confess ninyo mag-asawa kung may sinful actions kayo before God, ask for His forgiveness. So number one, importante na magawa ninyo ito as a commitment sa inyong relationship. Okay? Gusto niyo ba maging maganda yung relationship ninyo at maayos? At lumalago talaga sa Panginoon, have that lifestyle of confession and forgiveness. Number two, okay, we will make growth and change our agenda. Ano ba ibig sabihin ng agenda? Ano yung agenda? Layunin, ano pa? Ano yun? Kala ko papay. Pakay. Okay. Ano po yun? Naisin. Okay. Ano pa ibang ano ng agenda? Synonymous word ng ano, agenda. Plan, a goal, okay? Layunin nga, nabanggit kanina yung layunin dapat natin. So, ibig sabihin, bilang mag-asawa, ang direction ninyo o ang layunin ninyo in your relationship is for you to grow and change. So, dahil kayong dalawa yung na mas nakakakilala sa isa't isa, alam ninyo yung pangit na ugali ng asawa ninyo, di ba tama ba? Kayo, hindi nyo alam kung ano yung pangit kong ugali eh. Sa tingin nyo, sino nakakaalam nun? Asawa ko lang. Alam niya kung ano yung mga sinful attitudes ko. So, ibig sabihin, dahil alam ng asawa ko, ni Del, yung sinful attitudes ko, ang magiging direction namin is growth. Kung kunyari daw, impatient ako, babantayan ako ng asawa ko na, Han, kailangan mong mag-grow in terms of patience. Do you remind that to your spouse kung ano yung mga dapat nilang ikalago? So, ibig sabihin, yung mga weaknesses natin sa isa't isa, kailangan natin ikalago yun. Yun yung goal natin mag-asawa, agenda natin. To grow in Christ-likeness, to change to change in a situation kung saan nais ng Panginoon sa atin na kung sino maging dapat tayo sa kanyang plano. Okay? Malinaw yung number two? Ano yung una? Number one, lifestyle of confession and forgiveness. Number two, growth and change will be our agenda. Okay, paano ba ako lalago? Okay? Parang kung kunyari sa bawat araw ichine-check natin. Kino-correct niyo ba yung spouse ninyo kung may attitude siyang mali? O Han, nagalit ka na naman kanina. O hinahayaan niyo na lang 'yon. Parang, Han, hindi maganda yung pananalita mo kanina sa anak mo. Kayo masyadong harsh. Kami ni Del, nag-aanuhan kami ni Del kapag minsan ako kasi medyo mas firm ako kay James eh. I-remind ako ni Del, Han, masyado kang galit, masyado kang matapang kay James. Medyo i-loosen up mo. So nag-remind kami na maging kung ano yung tama na pananalita, okay, tamang emotions na makikita ng anak ko. Okay? Number 3, 100 to the joke lang. 6 lang to, 6. We will work together to build a sturdy bond of trust. Okay? Do you trust your husband? Parang wala. Ba't ikaw yung sumagot? Husband ba siya? Do you trust your wife? Dapat may trust palagi. Okay? Trust in terms of finances, trust in terms of yung in terms of purity, okay? Trust in terms of a lot of things. Okay? So ako may tiwala ako kay Del na hindi niya ako ipagpapalit. Okay? Si Del din may tiwala sa akin, hindi niya ako ipagpapalit kasi mag-Christian kami eh. May trust kami sa isa't isa eh. Okay? At mahalaga 'yon, lalo na nung mag-isa ako sa Albay for 3 years. Siyempre, di ba parang 4 days yung asawa mo wala, di ba? Tapos ang ministry ko puro mga kabataan na babae. Nakatakot 'yun. Kaya nga palagi yung mga si Del mag-iingat ka, ganyan. Pati yung ate ko nga nag-text pa sa akin. Jay, nakikita ko mga puro youth na babae kasama mo diyan sa Alba. Siyempre mag-isa ako eh. Pero siyempre we trust each other. And I trust naman myself na tamang by the grace of God, hindi naman niya ako no. So we are to trust
May decision yung spouse natin, we trust that. Okay, kung kunyari daw, sinabi ko kay Del, I think maganda magbakasyon tayo dito. Okay? So pag-usapan namin yan, ito yung plano ko, ito yung gagawin natin, ito yung gagawin natin. So mag-trust siya sa akin doon sa bagay na yon. Hindi niya yung, hindi maganda yung plano mo. Okay? So kami may trust sa isa't isa. I trust Del sa kanyang plano, kung ano man yung plano niya sa bahay namin, dahil iniiwan ko siya sa bahay minsan, o kaya kung ano man. So, build a trust. Okay? Nakakatakot kung walang trust kayo sa asawa ninyo. Palagi na lang yan, ano yung tawag doon? Mapapraning ka na. Okay, nakamukhang ano. Hindi maganda yon. Dahil Christian kayo, dahil nag-grow naman kayo in Christ likeness, then dapat ma-build din yung bond of trust ninyo. Malinaw? Marami kasi kung mga nakausap na before na wala silang tiwala sa kanilang asawa. Kung hindi nyo problema yung trust sa spouse ninyo, praise God for that. Ibig sabihin, na-build nyo na talaga yung trust na yon. Number 4, we will commit to building a relationship of love. Okay, nabibuild nyo ba yon araw-araw? Do you say to your spouse, I love you? Ha? Totoo naman ba yan, Sister May? Kaya hindi mo na sinasabi. Kasi parang hindi totoo. Kasi pwede naman mag-I love you pero hindi mo nararamdaman yung love, di ba? Maraming ano na, bukang bibig yung love pero walang love talaga, no? So, you will build a relationship of love, not only by speech, di ba? Pwede mong paggising sa umaga, o kaya bago matulog, I would say that to Del, paggising sa pagtulog. Pero pwedeng wala naman talagang love, mamaya galit ako sa kanya, naiinis ako sa kanya. Alam mo yun, di naman nagluto tong asawa ko, nakakainis. Di ba? Yung parang wala na namang prepare na breakfast, alas 10 na, brunch na naman kami. Di ba? Ano yun, mag-I love you ka, tapos puro ka reklamo sa asawa mo? Anong tawag doon? Hypocrisy. 'Di ba? So you build yung relationship ninyo with love by showing, by being affectionate. Are you still affectionate? But dapat may intimacy pa rin na mag-asawa, despite na matanda kayo. It doesn't mean kapag matanda na walang intimacy. Importante ang intimacy. Hindi dapat nawawala, hindi pwede na wag kayong gayahin yung lolo't lola ko ha. Nung tumanda sila, magkahiwalay na sila ng kwarto. Di bumili ng malaking kama. Pero hindi pa rin po dapat magkatabi ang mag-asawa. Kapag ka mag-asawa, naghiwalay na ng kama na matulog, may problema doon. Paano niya mabibuild yung love? Hindi pa pwedeng magkahiwalay kayo ng kama. Baka mamaya meron sa inyo ganun, ha? Hindi pa pwede po yun. Ng paghilik. Sipap. Mag-earplugs na lang po kayo. You have to try all the best you can. Ngayon kapag hindi ho, meron ng kutsilyo sa kusina. Ano suggestion ni BJ? Busal? Give and take! Oh, give and take! Pero you have to think about it. Pwede naman natin pag-usapan yan. May mga suggestions ako regarding that. Pero you have to form love. Hindi pwedeng hindi kayo, hanggang sa mamatay kayo, dapat magkasama kayo. Okay? Do not think otherwise. Kasi part yun ng like ano, till death do us part nga eh. Hindi pa nga kayo death apart na kayo. Parang ang weird, di ba? Parang ang weird. Hindi pwede. Kasi you are to build intimacy. Even if in old age, siguro nga baka next time I'll be teaching, wala siguro yung mga ibang mga younger na single pa dito. Magtuturo ako about intimacy.
Okay, medyo ano siya, something na kailangan matutunan in terms of intimacy ng wife. Kasi yan ang isa sa pinaka-problem ng maraming marriages. Okay? Sa lahat ng mga pinanood ko na counseling about marriage, intimacy was something na parang isa sa pinaka-nirereklamo ng marami. Kaya nga sabi, ha? Hindi, mamayang gabi magkatabi na ho kayo. Like, ang technique nga dito, kung maliit yung kama, di bumili kayo ng mas malaking kama, you invest on something that is for your marriage. Kunyari daw, kung ang kama ninyo ngayon is single, eh talagang magkapatong lang kayo noon. Kasi makakatulog to dahil single lang yung bed ninyo. Kung double, maliit din ang double for husband and wife. Siguro hindi naman double deck. At least queen size man lang. Queen size is okay. Siya na siguro yung pinakatamang size ng bed for husband and wife. So kung medyo malikot yung spouse ninyo, ako in reality si Del medyo may pagitan kami. Kasi ako napaka-sensitive ko talagang matulog. Yung parang konting ganun sa akin, gising kagad ako niyan. At alam ni Del yun, naintindihan ni Del yun. Pero magkatabi pa rin naman kami. Kim, yayakapan pa rin naman kami. Pero pagkatapos na yun, pag nakatulog na, nakahiwalay na ako ng konti sa kanya. Pero nandiyan sa tabi ko siya. Kasi kailangan ko din makatulog talaga dahil talagang alam na ni Del, since we got married, sensitive talaga ako. Yung likod ko, ayokong may tutusok ng ganon, magigising kagad ako. Pero we understand each other regarding that. Kaya nga sabi ko nga, kung ang problem ninyo is regarding that, bili kayo ng magandang bed, queen size. And kayo mag-asawa, you invest something na maganda for your bedroom. Kung meron kayong i-investan man, yung for alam mo yung ginagamit ninyo ng pang kayong dalawa. Hindi lang water bed. Importante kasi yun eh. Do you understand me? Kasi kailangan ninyong maano magkaroon pa ng growth, hindi dahil matanda na kayo, wala na kayong interest in terms of intimacy, at least being close together. Hindi puwedeng mawala yun. Okay? Kasi ang kinakatakot ko, yung mga naririnig ko at naaaral ko, ang pinaka-problem is intimacy. At ayokong mangyari yun sa church natin. Kasi mag-asawa naman kayo, anong may kakahiyanin ninyo sa isa't isa? Di ba? Okay? So, build a relationship of love. Paano nyo magagawa yun? Any suggestion? Paano ba ako mamahalin palalo ng asawa ko? Anong naisip nyong suggestion? Wala kayong naisip? Wala namang mangyayari sa inyo. How can you build a relationship of love? O sige, pagluto. Ano pa? Maliban pa sa pagluluto, ano pa naisip niyo? Ano? Okay, hahatid mo kunyari sa sasakyan. Okay, pag-alis, hatid mo sa door, hatid mo sa sasakyan. Dapat lang araw-araw mo nililigawan yung asawa mo. Ano pa? Paano niyo mapakita love? Love. Sir, okay, paano ka sir, kunyari, minsan yung kunyari daw, okay, yung wife ko yung palagi naglilinis ng CR, ako naman ngayon paglilinis ko ito para sa kanya. Do'n sa mga walang helper, siyempre kayo either kung dalawa lang kayo, either of you kung sino maglilinis noon, okay? You take turns, parang kung yung ilang ginagawa niya gagawin mo din. Kaya ang difference namin kasi si Del, ako lahat gumagawa sa bahay. So kapagka ginawa niya yun, uy, love na love ako ni Del. So sanay naman ako kaya minsan natutuwa ako pag nililinis niya yung CR. Dahil yun yung ginagawa ko. So that's showing of love. Ano pa naisip ninyo? Baba babayaran daw yung Shopee niya. Do you date? Nagde-date pa ba kayo ng spouse niyo? Palagi naman kayo nagde-date eh. Do you date? Do you surprise date? No. So mga ideas to, di ba? Na parang minsan surprise mo, hindi anniversary, hindi birthday. Alam mo yun, yung parang just to show love. I want you to feel special. Okay? So, not only sa mga bagay na ganoon, but build on love,
by knowing God more. Okay? Invest. Kunyari daw, may mga seminar, ganito. Dapat kayo mag-asawa, nagtutulong, attend tayo ng Husbands and Wives Fellowship. Dahil maganda ito para sa atin, pag-grow natin ito sa ating Panginoon. Kasi the more you love God, the more you will love your spouse. Kasi nakikita mo, God gives everything. Yung wife, binigay sa atin ito ng ating Panginoon. Dahil mahal tayo ng Panginoon, binigyan tayo ng asawa natin, mamahalin natin ngayon yung binigay sa atin ng ating Panginoon. Nakukuha niyo yon? So, yung relationship with God, makikita din natin kung si God patient, magiging patient tayo sa wife natin. Kung si God understanding sa atin, magiging understanding tayo. So, the more we understand who God is, yun din yung dapat na nai-relate natin sa ating spouse. Okay? Hindi nyo ito mapa-perfect. I'm not expecting naman eh. Pero dapat nag-grow kayo sa aspect na yon. Kasi nga, i-build nyo yung inyong relationship in love. At paano ipinakita ni Christ yung love sa church? By sacrificial love. 'Di ba? Kumbaga tayo din tayo sa asawa natin dapat sacrificial love ang ating ipakita. At mag-grow tayo with that sacrificial love as we continue to grow in our understanding of who God is and our understanding of who Jesus Christ is. Number 5, we will deal with our differences with appreciation and grace. So nakita natin yung kanina sa unang bahagi ng ating inaral kanina kung saan sinabi ko nga you must live in your marriage with a grace mentality. So, appreciate yung differences. Huwag maging bitter. Kung hindi ito yung asawa mo, hindi nyo. Di ba, most of the time ganito, nung ligawan, parang, may expectation tayo. Nung nag-asawa na, hindi pala siya ganito. Tama ba? Marami tayong in-expect eh. Si Delden, maraming in-expect sa akin yan. Akala niya perfect ako eh. Nagulat siya, hindi pala. So, ganun din tayo. Ibig sabihin, there will be differences pero hindi sinful. So, you appreciate that. Kung kunyari daw, ano ba yung mga differences ninyo mag-asawa na na-appreciate nyo na lang over time? Ano yon? Ugali. Hindi naman sinful na ugali, pero na-appreciate mo na ngayon. Okay? Ano pa? Si Del hindi sporty. Hindi siya mahilig sa sports. Wala siyang alam sa sports na kahit ano. Pero napaka-supportive niya sa akin pagdating sa sports. Tiwala ka dyan. Ayaw niya ng basketball. Hindi naman siya mahilig mag-basketball. Parang hindi naman kami nag-volleyball. Kaya nag-volleyball naman din talaga. Badminton kasi doon siya na-inlove sa akin eh. Pero hindi siya yung katulad ko, kunyari I would watch NBA. Hindi siya mahilig manood ng NBA. Kaya manonood ng tennis. At nung una, mahilig ako. Yung nag-start kami, hindi siya mahilig sa mga ganong bagay, watching. Ako mahilig kasi kung manood ng mga sports. Marami kong pinapanood na sports, kung ano ng sports pinapanood ko eh. Del doesn't watch those things. But in time, tumatabi yan sa akin, makikinood, pero minsan makikinood, tulog. So, pero, she tries. Okay? Na-appreciate niya yung mga bagay na hindi kami parehas. Okay? Marami kaming mga bagay actually ni Del na pagkakaiba din talaga. Ako, siya mahilig talaga sa 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 instruments. Wala akong alam about music, although mahilig ako sa rock and roll music tsaka metal music. Magkaiba kami ng genre. Pero pinagsasabihan niya ako kapag sobra na ako nakikinig ulit ng secular music na ayaw niya. Pero ina-appreciate din niya minsan. Pinapakinggan niya. Minsan, when we ride a car, may introduce ako sa kanya. Kunyari daw, Michael learns to rock. Sabi sa kanya, alam mo, kilala mo si Michael learns to rock? Tapos, syempre, maraming sumikat na kanta yan ng 90s. Oo, napapakinggan ko. So, she appreciates those things. Mga ibang bagay na alam kong hindi niya. Si Del kasi solid Christian music lang yan eh. Wala siyang masyadong alam talaga sa mga secular music. Dahil pinanganak daw siya Christian eh. So, awan ko dyan. Parang si John the Baptist yata si Del eh. Maaga siya naging Christian, 10 years old, Christian na yan. Bata pa lang siya, pianista na siya doon sa youth lang yan, pianista na siya ng church niya before. So, mas maaga yung Christianity kasi ni Del. So, appreciate. Meron ba kayo na-appreciate sa spouse ninyo na dating hindi nyo na-appreciate?
na hindi sinful. Ako naman, dati smoker siya, na-appreciate ko na rin yan. Gusto ko na yung amoy ng usok. Okay, dati lasinggero yung asawa ko eh, amoy chiko yan tuwing pa matutulog eh. Na-appreciate ko na lang. Siyempre hindi gano'n dahil kasalanan yon, kasalanan yon. Ano yung something na naisip niyo? Wala? Hanggang ngayon hindi niyo pa rin na-appreciate yung privilege. Food preference. Okay. Ako hindi mahilig sa gulay, natuto ko sa vegetable dahil kay Del. Dahil tuwing kumakain siya ng vegetable, pinapakita niya sa harapan ko kung gaano daw kasarap yung vegetable. At totoo naman, doon ako natuto. Lalo na pagka kumakain siya ng okra, naku, yung mukha niya, talagang, "Han, tikman mo 'to, napakasarap." Talaga yung mukha niya, talaga pag nakita mo yung mukha ni Del, parang maiinggit ka talaga eh. Na-appreciate ko, triny ko. Kaya hindi ako katulad nung iba na, hindi ko ginagawa yun. Nung tinikman ko talaga yung okra, napakasarap pala. Isang buong linggo, okra kinakain ko. Na totoo yun, eh, wala para biro kasi yung may garden yung bayaw ko, may okra. Ang dami na, isang plastic ng okra kami, kaya araw-araw okra ako. So, I appreciate yung differences namin sa vegetable, ngayon na bago. Meron ba? Kahit isa man lang sa inyo? Wala? Sige. You work on that, ha? Mukhang wala kayong na-appreciate sa isa't isa na difference ninyo. Parang dead ma pa rin ba kayo? You try to love yung difference ninyo sa spouse ninyo. Okay? You try to love that. Okay? Actually, ako dati hindi mahilig sa Korean novela eh. Si Del mahilig. So, para magkaroon kami ng time na magkasama kami, nakinood ako sa kanya. Tapos yung unang-unang Korean novela na pinanood ko, nakasama siya, yung It's Okay Not to Be Okay. Naalala ko pa, di ba? Kasi memorable nga. Hindi ako na mahilig, pero nung, sige, para para minsan manonood kami sa bed, tapos nanonood kami ng TV while on bed, meron kaming fellowship mag-asawa kahit kahit na ayun, meron na daw si Joy, ano yung na-appreciate mo na hindi mo na-appreciate before? Hindi, kahit hindi mo na-appreciate, kumbaga parang kaiba sa'yo. Na-appreciate mo yung bagay na yon sa kanya na dati hindi naman. Okay. Okay. So, isa 'yan ano? So, at least na-appreciate mo yung mga bagay na hindi mo naman iniisip na ginagawa mo or different sa kanya. So, in terms of, pero you can parang take it, you don't take it against him. Parang mahilig sa games, ah, hindi ka naman bitter. Kasi may ibang wife, yung husband ko mahilig sa gaming, bitter. Maliban na lang kung wala siyang ginawa kundi mag-gaming buong maghapon ano, siyempre sinful na 'yon. Puwede mo nang isumbong sa'kin. Pa pero minsan siyempre may mga spouses talaga, husband mahilig talaga sa gaming, minsan binabalik-balikan for alam mo 'yun, something lang. Okay, so ano ba yung last ko? We will work to protect our marriage. This is the last one. Ano yung kailangan gawin? Protect. Ano ibig sabihin ng protect our marriage? Hindi mo hahayaang masira yung relationship ninyo. Ano man ang mangyari. Poprotektahan mo yung asawa mo. Hindi ko hahayaan na yung galit ko maapektuhan yung aming marriage. Magpo-forgive ako. Okay? Kumbaga, you will always protect your marriage. Protecting means also building, alam mo yon, wall na this. Oo. Kumbaga, i-hedge mo ito, na iingatan ko ito, ingatan ko yung asawa ko, ipapakita ko palagi sa kanya na mahal ko siya. Hindi ko siya bibigyan ng opportunity to think otherwise na hindi ko siya mahal. Papakita ko yung pagmamahal ko sa kanya palagi para hindi siya mag-isip sa akin ng hindi tama.
So kumbaga, you will do everything to protect your marriage. I-maintain mo siya until death na ang inyong marriage ay patuloy na lumalago sa isa't isa. So ibig sabihin, it should work both ways. Bahagi nito, yung protection na ito, kasama na nung 5 nauna. Kasi kung hindi mo gagawin yung 5 nauna, which is, ito, kung hindi mo gagawin yung unang mga bagay na ito, hindi mo talaga mapoprotektahan yung marriage mo. So, ibig sabihin, palagi kang regular lifestyle of confession of forgiveness, ang agenda namin is growth and change in Christ likeness. We will work together to build a sturdy bond of trust. We will commit building a relationship of love. We will deal with our differences with appreciation and grace. Doon nyo talaga mapoprotektahan yung marriage ninyo. Okay? So, ibig sabihin nga, iko-commit ko talaga yung sarili ko dito sa lahat ng ito. Kasi ito yung gusto ko makita ninyo as I end. Minsan we have that mentality na okay naman kami, wala naman kami talagang problema, okay naman kami mag-asawa. Mga times nag-aaway kami, mga times hindi kami nagkakasundo, but we work it out, okay na kami. I don't want you to have that kind of mentality. I want you to have a mentality, a biblical mentality na hindi, may plano ang Panginoon sa aming mag-asawa. Kung bakit kami pinili ng Panginoon na kami ang maging mag-asawa, kasi may direction si God. At alamin ninyo kung ano yung direction ninyong mag-asawa para sa Panginoon. You are not married to your spouse para lang magawa ninyo yung gusto ninyo. Nakukuha niyo yun? Kasi maraming mag-asawa, magkakaanak kami, palalakihin namin yung anak namin, pag-graduate namin, tapos kaming dalawa naman, magka-travel kami, gagawin namin yung mga ganito, kung ano lang yung gusto namin. There's nothing wrong about it. Pero in reality, as a Christian, the Lord chose both of us to be together dahil may plano siya. At ano yung plano ni God para sa inyo for His kingdom? Anong plano ni God sa inyo mag-asawa for His kingdom? Ang pangit kasi na mamamatay kayong mag-asawa na lang na wala kayong na-contribute to His kingdom. Do something about it. Serve in the church. Do something about it. Commit yourself. Kunyari daw, to missions. O kaya commit yourself to the work here in the church until you die. Hindi pwedeng parang gagawin nyo na lang yung, okay, matanda na kami, gagawin na namin kung ano yung gusto namin. Hindi po, dapat may plano. And you pray about it. Ano ba yung pwede naming mag-asawa na maiko-commit namin dalawang mag-asawa na maitutulong at maiko-contribute namin for the kingdom of God? Nakukuha nyo yon? Kasi ang daming mag-asawa, okay lang sila mag-asawa, nagpapayaman lang. Pero wala naman ako contribute talaga sa kingdom ng ating Panginoon. Wala na ako contribute sa church. Do something about it. Either you invest your life, kunyari daw, sige, Brother Jay, may mga young adults tayo dito. I will serve in the young adults ministry. I will serve them. O kung hindi man kunyari daw, meron tayong outreach program, kahit simple lang yon. Do not belittle the ministries of the churches because those are ministries established by God. Kahit na sabihin mong outreach program yan, but i-commit mo yung sarili mo to that outreach program sa mga bata, that is still service to our Lord. Pwede nyong i-commit yung sarili nyong mag-asawa sa ministry ng children's ministry. At marami sa Hirac, ganon. Mag-asawa sila, tandem sila, nagtuturo sa mga bata. Ministry nila, children's ministry. At yung iba dun, matatanda na. Parang kung some of the women, kilala dito si Sister Shirley, no? Shirley Gisilva, na nag-speak na siya, di ba? Si Sister Shirley, tsaka yung husband niya, they were committed to the children's ministry. Namatay na nga lang yung spouse niya, pero si Sister Shirley nandun pa rin sa children's ministry. Kumbaga may direction. You serve in the church. Kumbaga you encourage your spouse, let's serve. Anumang ministry ito, anumang bagay ito, you serve para yung marriage ninyo nagtutulungan kayo. Okay? Malinaw yun? Kasi you are not married just to have fun and to do whatever you want as husband and wife. We were committed by God sa isa't isa para sa kanyang kaluwalhatian. Okay? So, daily commitments of a reconciliation lifestyle.
Hindi ko na ulitin, picturean niyo na lang kung gusto niyo, I can send it later. Pero mahalaga na maging committed tayo sa ating asawa. Any question? Question? Merong hindi malinaw? Siyempre sabihin niyo, "Malinaw na Brother Jay, para uwi na kami." Wala, malinaw lahat? Yun ang gusto ko talaga dito sa mga taga-ano, para kayo yung sa BCDA na tinuruan ko last Thursday, eh. Wala din silang question, eh. Commitment, and please pray na makita niyo na may growth talaga sa relationship ninyo. Yung kumbaga para ma-appreciate niyo, yan, my spouse is growing here in this aspect, maganda na nakikita yoon, okey? Kasi nakikita ko yun sa spouse ko, nakikita ng spouse ko yun sa akin, yung growth ko, commitment to the Lord. Hindi dahil pastor ako 'no, kasi sinful pa rin naman ako, we're all the same pa rin naman. Siyempre mas mabigat nga ako, dahil to whom much is given, much is required, eh. Pero puwede tayong maging committed na lumago for the glory of God and for the growth of our spouse. Okay? Sige, let us pray. Lord, once again, thank you for teaching us. Thank you for this great reminder. We are to see every day, Lord God, unang-una na tunay nga, Panginoon Ama, na mas higit ka po naming nakikilala. Dahil kung higit po kaming lumalago sa aming pagkilala sa iyo, pagkilala kay Kristo, masasalamin po ito, Panginoon Ama, sa aming mga relasyon, lalong-lalo na sa aming asawa. Kung ako'y lumalago sa aking pagkilala sa iyo, kung sino ka, naway yung inyong karakter ay makita din sa akin ng aking asawa, upang, Panginoon Ama, makita niya ang inyong kabutihan. Dahil hindi po ako yun, kung hindi kayo din yung siyang nagbabago sa akin, dahil sa inyo pong patuloy na pagpapakilala din sa akin. Lord, we pray na ito po yung maging focus po naming mga mag-asawa, na unahin ka sa lahat upang ang aming maging relasyon ay maging tama sa isa't isa. Alisin niyo po yung mga bagay na bumabalakid, Panginoon Ama, in terms of our growth in you, our growth in knowing Christ more, our growth in terms of Christ likeness, Lord. Ano man yung maaaring maging hindrance sa mga bagay nito, alisin niyo po ito. Maging aware po kami, talikuran po namin yung mga bagay na maghihinder sa amin, Panginoon Ama, na malayo sa iyo, Panginoon Ama. Help each one, O God, help each one na tunay, Panginoon Ama, na manalangin, tunay, Panginoon Ama, na magbasa, maging committed sa inyong salita, tunay na maging committed, Panginoon naman, na maisabuhay ang bawat katotohanan na inyo pong itinuturo sa aming lahat. Lord, it is only by your grace. That's why we are here asking for your mercy and grace. And because of that, as we grow, we pray na ito nga po, Panginoon Ama, ay magresulta ng maganda sa aming relasyon mag-asawa. We pray for your mercy and grace at tunay po kaming maging committed sa lahat ng aming mga inaral, Panginoon Ama, ah, dahil lahat ng ito ay nakatuon din patungo sa inyo at para sa inyong kaluwalhatian. Lord, we need your grace every day. We need your mercy every day. May the Holy Spirit always guide us, O God. Thank you for everyone who is here. We pray for your blessing. In Jesus' name we pray. Amen and amen.